when looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good. Alright, so magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Agahan po natin ang ating daily words of encouragement sapagkat po meron po kaming family Bible study sa isang pamilya po kina Ate Joey dito po sa Bagani Ubog. Ano ho? And as we start, let's pray and ask the Lord's blessing as we study His Word. Dakilang Diyos, salamat po muli sa patuloy niyo pong paggabay sa amin sa maghapon. Pinupuri ka namin sa kabutihan niyo. Pagpalain niyo po ang lahat ng aming matututunang prinsipyo mula sa inyong salita that will give encouragement to each one na makikinig po sa gawing ito. Katawad din po sa lahat ng kasalanan na nagawa. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. So dito po tayo sa verses 31 na po tayo hanggang 37 ng Mark chapter 7. Ano ho? Alright, so ang sabi po ng Bible, verse number 31. So, yan po. Verse 31. So, what happened? Okay. So, ayaw pong lumabas yung verse. Ayun lang po ayusin po natin. So, Mark chapter 1, verse 37. So, anong nangyari? Okay. So, sige, basahin ko na lang po ang sabi ng Bible. Okay, so, ito na lang po. Ito. Yeah, 32 hanggang 37, sabi ng Biblia, and they bring unto him one that was deaf, and had an impediment in his speech. And they beseech him to put his hand upon him, and he took him aside from the multitude, and put his fingers into his ears, and he spit, and touched his tongue, and looking up to heaven, he sighed, and saith unto him, Ephphatha, that is, be opened. And straightway his ears were opened, and the string of his tongue was loose, and he spake plainly. So nakapagsalita po siya. Oho, nakarinig din yung deaf na ito. And he charged them that they should tell no man, but the more he charged them, so much the more. And a great deal they publish it. And they beyond measure astonished, saying, He hath done all things well. He maketh both the deaf to hear, and the dumb to speak. Okay, so yan po ang kwento ng Panginoong Jesucristo na kung saan po ay pinagaling niya po yung deaf, okay, tsaka yung dumb, na nakapagsalita, yung deaf rinig, So yung deaf po dito ay kapos sa Greek, speechless or dumb. So yung talk naman po, sinet aside po siya ng Panginoon from the multitude. Apolambano sa Greek, ibig sabihin to receive or to take aside, or in other words, single out. Single out niya po. So he looked up to heaven, nagpray ang Panginoong Jesucristo, at sabi niya, be open. So bumukas yung tenga at saka bibig niya. Ibig sabihin po yan ay dianoigo sa Greek, to open thoroughly or completely. Oho. So yung well naman po dyan, sabi ng verse 37, He hath done all things well, kalos sa Greek, excellency, or finely. At alam niyo po, napakaganda po itong kwentong ito ng salita ng Diyos patungkol po sa pagpapagaling ng ating Panginoong Jesucristo dito po sa isang deaf and mute dito. Okay? Kaya mahalaga rin po yung deaf and mute ministry na tinatawag. Alright? So, pag-aralan po natin, una po, they bring unto him one that was deaf and had an
impediment in his speech. So kaya sabi ko dyan, living as a deaf person is living differently, far from the normal people. Alam po natin yan, na pag ang isang deaf ay namuhay po siya, hindi po yan normal. Kagaya ng mga nakakapagsalita, nakakarinig. So, kadalasan po yung mga deaf ay hindi na rin po yan nakakapagsalita. Kaya yung mga deaf and mute ministry, katulad doon sa Port Bonifacio noon, meron pong deaf and mute ministry doon, deaf and mute ministry. At meron din po kaming subject na ganyan deaf and mute. At alam nyo po, pag hindi na yan nakakarinig, hindi na rin po yan nakakapagsalita. Ganyan po madalas ang mga deaf. Kaya nga po, they are living differently, far from the normal people. Akalain nyo po yung hindi nakakarinig, hindi alam ang nangyayari sa paligid, hindi nila alam yung mga pinagkukwentuhan, yung mga sinasabi, di ba? O hindi sila makausap ng maayos. Tapos pag may sasabihin naman sila, hindi naman sila nakakapagsalita ng maayos. Di ba? Hindi nila express yung kanilang mga gustong sabihin din sana. Kaya ang ginagawa nila, may sign language, o kaya naman yung iba, sinusulat, So napakahirap po ng kalagayan ng isang deaf dito. Okay? So yung mga anak nga po natin minsan may nakakapakinig pero parang ayaw makinig. Kaya sabi ng isang nanay dito sa Kandun, yung isang bata sa bahay namin, apo ko, sabi niya ay sulpang. Oo. So Ilocano po yun Kumbaga ayaw makinig. Mayroon siyang pandinig pero hindi ayaw duminig, di ba? Ayaw makinig. So, kakaiba po yun. Kalain nyo po na nakakapakinig sana pero ayaw makinig. So, ito talagang kahit gustong kausapin ng magulang, meron siyang gustong sabihin pero hindi niya naririnig. So, kaya nga, they are living differently, far from the normal people. Mahirap po yan. Pero, pangalawa, Jesus took him aside from the multitude and caused him to hear and speak. Kinuha po niya from the multitude, sabi dito sa verse 33, and he touched his tongue, di ba? At sabi ng Panginoon, be open, epata, that is be open, sabi ng Biblia. So tumingin po siya sa langit, verse 34, at nagpray siya, be open. At alam niyo po, agad-agad, nakarinig, nakapagsalita, sabi diyan sa 35, straightway ay immediately. Okay, or yung isang meaning ng straightway ay directly. His ears were open and the string of his tongue was loose and he spake plain. Napakaliwanag magsalita. So, sabi ko dyan, God took you aside from the multitude for His purpose. May pagkakataon po na sa kabisihan po natin sa buhay, sa katatrabaho, sa kaninegosyo, at saka aasikaso ng mga bagay ng sanlibutan, hindi na po natin napapahalagahan ng ating oras sa Diyos, hindi na tayo nagsisimba, nagbabasa ng Biblia, kaunti lang yung panalangin po natin, at wala na tayong time sa ating family. Ang ginagawa po ng Panginoon ay He took us aside, sinisingle out po tayo, kinukuha niya po tayo for a purpose. Anak, magkaroon ka naman ng time sa akin. Anak, magkaroon ka naman ng time sa iyong pamilya. So, sinisingle out po tayo ng Panginoon. Dinadala niya po tayo sa dead end ng buhay na kung saan ay wala na po tayong ibang mapuntahan kundi sa Panginoon. Kaya nga po may mga kwento na hospital. Wala na siyang magawa, sa Panginoon na umaasa. Nagka-cancer, wala nang magagawa yung pera niya, sa Diyos na lang. So may pagkakataon po na dinadala tayo ng Panginoon sa dead end ng ating buhay para tayo po ay makiusap sa Diyos, para tayo po ay sa Kanya lamang pumunta. Kasi gusto ng Diyos, meron po siyang purpose na ipapagawa sa atin. That's why God sometimes or most of the time, He took us aside from the multitude for a purpose. Alam niyo po, bago ka pa magkasakit, bago ka pa paluin ng Diyos, bago pa man tayo disiplinahin ng Diyos, mahalaga po na ngayon pa lang magkaroon po tayo ng oras sa Kanya. Magkaroon po tayo ng
panahong manambahan, linggo, bukas, sa church po tayo. Oho, baka pag hindi ka nag-church, dalhin ka ng Diyos sa dead end ng buhay mo, babalik ka rin doon, parang si Jonah. Oho, sabi ng Panginoon kay Jonah, pumunta ka ng Nineveh, pumunta pa ng Tarshish, nagkandaloko-loko pa yung buhay niya, dumaan pa siya sa matinding hirap, pumunta doon sa belly ng fish, ayun din pala pupunta sa Nineveh. Kaya wag na po tayong wag na nating hintayin yung palo ng Diyos, yung sakit, yung hospital, disgrasya, o ano pa mang sakuna dyan, kalamidad, or earthquake, or bagyo, or gera, para po tayo lalapit sa Panginoon. Kaya alam niyo po, sinisingle out po tayo ng Panginoon kasi meron po siyang purpose na ipapagawa sa atin. Parang magulang po yan na gusto nila yung mga anak nila ay makinig sa kanilang mga magulang upang sa ganon ay maturuan nila, maihanda ang kanilang future, para sa ganon ma-transfer nila yung mga knowledge at information na kinakailangan pong malaman nila. 'Di ba? Yung ating mga anak, katulad ng isang tatay po sa Magnoang area sa Batak po noon marami siyang lupa, hektarya. Sinasabi niya sa dalawang anak niya kung anong mga kailangang gagawin. Ayaw makinig ng anak niya. Ayun, pinagbebenta niya. Bakit? Kaysa mawala pa ito, sabi niya, binenta niya na. Alaan niyo po yan, ayaw nilang atensyonan yung gustong magandang biyaya na ibibigay sana ng magulang, di ba? So kaya alam niyo po, napakahalaga na pakinggan po natin ang Diyos lagi sa ating buhay at dahil meron po siyang purpose para sa atin, mga kapatid. At salamat sa Panginoon na may magandang plano po siya sa ating pong buhay, sa ating pamilya. Si Steve Jobs nga po talagang meron siyang nag-focus siya sa business, bilyonaryo in dollar, pero nung maaga po siya nagkasakit, na hospital, sa deathbed niya po, sabi niya, sayang, hindi ko na-google ang dapat kong atensyonan na it's not related to wealth, sabi niya. Kasi nag-focus lang po siya sa pagpapayaman, sa wealth, sa business, pero I regret life, sabi ni Steve Jobs. Hanggang sa namatay po siya doon. Pero sana, sabi niya, I do the things that is not connected to wealth, which is giving time to your loved ones, to your family. Sabi niya. Diba? So, hindi niya nga binanggit ang Diyos Pero, ang binanggit niya, giving time for your family. Kaya ganun din po sana, bigyan po natin ng time ang ating pamilya. Hindi lang po pera ang mahalaga. Mas mahalaga yung pamilya natin sa pera. Mahalaga ang trabaho, negosyo, pero mas mahalaga yung oras mo sa anak mo, sa iyong asawa. And bilang isang Kristiyano, anak ng Diyos tayo, disciple, believer ng Panginoon, meron din po dapat tayong oras sa Kanya. Kaya bukas huwag po tayong mawawala sa ating worship services, sa ating kanya-kanyang simbahan, mga kapatid. Pangatlo, huli, Jesus has done all things well and they publish it. Sabi po ng Bible diyan sa 36 at 37. Pinablish po nila, na ang Diyos, He had done all things well. Diba? So, good po yung ibig sabihin ng well diyan. Kaya sabi ko dyan, if Jesus has done all things well for your life, then reciprocate it for His sake. So, palitan naman po natin, suklian po natin, at bigyan po natin ng panahon ng ating Panginoon, mga kapatid, di ba? So, if Jesus has done all things well for your life, then reciprocate it for His sake, mga kapatid. Napakaganda po. So, salamat sa Panginoon. Ligtas tayo. Kung iligtas ka ng Panginoon, 10 ng iyong pamilya, dapat ibahagi rin po natin sa mga taong hindi pa nakakilala sa ating pong Panginoon. Alright? So, kaya maging active po tayo sa witnessing, soul winning, evangelism, mga kapatid. So, sapagkat yan po ang gusto ng Panginoon para sa atin. Maging soul winner. Follow me and I will make you fishers of men, sabi ng Biblia. They publish it. So kung anong ginawa ng Diyos sa'yo, publish it. Kung iniligtas ka ng Diyos, mahalaga sa'yo, sabi mo, publish it. Kung mahalagang church sa'yo, invite someone with you in services, di ba? Publish it. Yung mga tao nga po,
pag nagchichismisan, pinagkukwentuhan ng buhay ng ibang tao, wala namang katotohanan yung iba. So talagang eager silang mag-publish, magbalita. Samantalang tayo, may katotohanan ng salita ng Diyos, iniligtas tayo ng Diyos, alam natin paano tayo niligtas, meron tayong prinsipyo ng salita ng Diyos, meron tayong magandang naririnig sa church, meron tayong nababasang Biblia, mga kapatid, meron tayong katotohanan, may Holy Spirit tayo, pero ayaw natin i-publish. Dapat mas lalo tayong mag-publish, di ba? Alang-alang po sa Panginoon and para po sa ating pong pamilya. Alam niyo po, pagka yung magagandang prinsipyo ng salita ng Diyos ay hindi mo iti-transfer sa mga anak mo, kawawa po sila balang araw. So, pero kung masusundan nila yung magagandang yapak mo patungkol sa gawain ng Diyos, sa will of God, doon po yung susundan nila, sasabihin ko po sa iyo, may kapanatagan kang mabuhay. Na kahit may sarili ng pamilya ang ating mga anak, alam natin gagawin nila ang tama. Gagawin nila ang prinsipyo ng salita ng Diyos. Mananahan sila sa standard ng Biblia. Why? Kasi may pinablish ka, may tinuro ka, may sinabi ka na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Alam mo anak, He hath done all things well. Sabi na, di ba? He hath done all things well. Ginawa niya ang mga magandang lahat sa atin. Alam mo anak, ang kinakain natin galing sa Diyos yan. Ang tirahan natin galing sa Diyos yan. Yung kaya ka nakakapag-aral galing sa Diyos yan. Sabihin natin sa ating mga anak, He hath done all things well. Diba? Yung ang isang tatay, anak, kung hindi mo kikilalanin ang Diyos ko na nagbibigay lahat sa atin, nagbigay ng bahay natin, ng sasakyan, nagbigay ng kakinakain natin, at mga damit natin, kung hindi mo kikilalanin ang Diyos na nagbigay niyan, umalis ka dito, sabi niya. Sapagkat gusto ng tatay na yan, nakilalanin ang Diyos na nagpro-provide. Upang paglaki niya, kilala niya ang Diyos. Why? He had done all things well. Sabihin natin, anak, ang Diyos ang nagbigay nito. Anak, ang Diyos ang nagligtas sa atin. Anak, ang Diyos, lahat ng kwento mo na na-experience mo ang Panginoon, sabihin mo sa Kanya na anak, He had done all things well, anak. At alam niyo po, publish it. Kalalakihan po nila yan. Alright? So, principles of the day, last, panghuli. God took you so He can talk to you and use you. So, God took you aside. So, dagdagan niyo na lang po dyan. Took you aside. So that He can talk to you and use you. And God, excellency, di ba yung well doon ay excellency, can open your ears and mouth completely. Okay? So, completely. Kaya tayo binigyan ng tenga. Okay? Sana maganda ang mga pinapakinggan natin. Hindi worldly music, hindi rock music. Hindi chismis, kundi salita ng Diyos upang yung mouth mo can talk the will of God. Kaya tayo binigyan ng tenga at mouth. Upang gamitin natin sa kaluwalhatian ng Diyos, upang turuan natin ang ating pamilya, mga anak, upang dalhin natin sila sa kalooban ng Diyos. Tayo po manalangin, dakilang Diyos, salamat sa inyong salita. Panatilihin niyo po sa aming puso't isipan ang mga prinsipyo nito, na tunay nga Panginoon, kailangan ng aming pamilya, ng aming Krisyanong buhay. Help us to be more effective in publishing what you did to us, especially with your salvation, O God, that you brought to us. Pagpalain niyo po ang lahat ng nakikinig, kayo po ang mag-bless even our Bible study later on, Panginoon. Ito po ang aking dalangin at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. So yan po ang ating daily words of encouragement. Magandang gabi po sa ating lahat. Sister Marisa, magandang gabi. At sa lahat po ng nakikinig sa atin, God bless us all. Good night po.